yung sistema ng sub-base. Tapos Panagangkara pa, dyan tinalo ng mo talaga pre na for X solo queue, we just want the best spot possible dito sa playoffs, no? And we would just want the better output exiting the group stage. For Ria 7 naman, no? Parang ite-technical mo pa ba? Are we still going to make it out alive? Medyo natatakot, medyo nape-pressure ngayon ng Ria 7. But for sure, Ria 7, they still have a good history for their performance so far. They are still a highly reputable team in terms of macro talaga, no? Pero makikita natin mamaya, no, na gaano nga ba kapulido yung magiging game style ngayon ng Ria 7, knowing na ang taas, nakakaba talaga para sa puso ng kahit kanino talaga mapanood ang pwedeng kakalabasan neto for Ria 7. Nothing to lose for X Solo Q. Pero grabe nga naman ang Ria 7 pagdating sa kaba. And already, mainit simula dito kay Body sa pillars. And meron trade din kagad si RTA. Charles gonna get a trade as well here for X Solo Q. Pero this is a nice start. This is a nice start here for Ria 7. Magandang simula pero Ikus ngayon makakuha ng isa. 3-for-1 trade pero good trade again para sa side ni SL2. One of the key players kahapon na na-point out natin, SL2 all over the place dun sa ating kill feed. Pero ngayon kasi min 8 sa may gitna. Alam ngayon nila kung nasan yung C4 para dito ko sa side ng R7. Pero ngayon min 8 versus the side of Charles. Sino kaya ang mas matimbang para dito sa dalawa? Medyo mabigat yung pwesto ng Ria 7 eh, no? Kung killers yung pinapangawakan nila, iba pa yung angulo na tinitignan ni Minute dito. SL2 nasa likod lang dito ni Charles at tamang lason lang ang dalawang teams dito. SL2 Arsec in a conversation of a 1v1. Tingnan natin, Paano Arsec. yan? Napakahirap men for Arsec. Kasi nga smoked Oo out nga eh. pa, bantay sa lakay pa ni SL2. Ang pwedeng pupuntahan niya. Layo nung iniikot nyo. Layo nga pre, parang ginugulo lang talaga ni SL2. Pero isipin mo pre, maya't maya lang din. Pwede na sila Timing ata, magbabakan timing. dito. Timing na nga, nawalan ng bala si SL2. Arsec is gonna punish it heavily. And Ria 7, they get to a really good start. Ito na ata yung sinasabi nila. Gusto namin yung 2-0. Gusto namin ma-secure yung top 4 spot. Pero X Solo Q, one of the crucial play talaga na nakita natin yon is a 50-50 win para dun sa dalawang team natin. But definitely Charles with a headshot. 1-0. And while
no exchange ang ginawa nila, pero RTA nakatalikod dun. Nabigyan na magandang kill. And now, X-Solo Q, 1-for-1 para dito sa dalawang team. And a lot is in stake here for Exolo Q. Kasi tinan mo naman pre, wala na nga si Charles dito. Wala pa si Ikus. Pero ultimong R7 ngayon na nagbabantay at nag-aabang kung saan patungo ang Exolo Q. Opo, RTA. Naku po. Si Silent sa gilid. Sa Uy. mismong loob. Nakabantay lang ngayon ng R7. Hindi sila nagpipick out. Men, tama lang to. Korea 7. And now Exolo Q will be finding an angle na dapat makukuha nila una si Silent, and ang gandang crossfire nito para magkakasalubungan Also- dito na parang kamag-anak lang sa airport from Curve all the way to LA. Yun nga bang sandwich play na ginagawa ng Exolo Q? Total, 4 nga naman sila, no? Pero they're so prone from a flank. 48, andun lang din si Arsec. Ito na nga ang pasok, there goes the timing, pero wala pa rin action dito sa LA. Lahat sila manggagaling dito sa main. Silent gets there. Uy! Andun, What the- he gets the triple. Mapipigilan din siya ni Minate. Napakakala ko Q. Not in sync. Pero either way, Ba, magiging ba, 1v1 ba. na nga. Nandoon na nga si Ba. Uy, hindi First nag-connect. shot. Hindi pa nagko-connect. Nate. Uy, natag si Minate. And that is going to be easy for Va. Aaron, naririnig nga tayo ng R7. Alam na nila ang estado ng laro. As of now, updated dun sa kanilang round deficit, -13. Binibilang ko mentally ngayon yung Yan. kanilang statistics kung paano i-dominate etong ating laban. So once na ma-dominate kasi nila etong game na ito, at pupunta tayo sa ating map number 2, andun pa lang sa round deficit, napakalaking bagay na to na factor para sa side ng R7. Pero X-Solo Q, para mabawi yon, para hindi nila or makuha yung posisyon para sa side ng R7, kailangan nila makabawi sa mga rounds na maipanalo nila. R7 in an Uber spot, men, para mapigilan ngayon ang X-Solo Q. So take a look, no? X-Solo Q. Oh, they might just attack this confidently. Hindi pre. Hindi pa. Lahat sila pupunta na ngayon ng pillars. Isa muna ang aatras, si SL2 ang papaubaya ng pwesto niya. Pero men, ito na yung nakita natin kanina eh. Yung magsiset play sila dito sa B-Lobby. Pero wala namang mangyayari. Hindi naman even yung trade na magaganap. Medyo makalat. Kailangan nila makuha yung timing dito. And now they have made their way to Curve. Papasok na si SL2. He finds the corner. Wala na ngayon si Charles. Si Babuhay pa rin at sa wakas napigilan na nga ni Igos. Min8 gets the shots. What a quick scope by Min8. Bago siya hukayin dito ni Zeke. 3v1 na nga. Ay, Grabe. X-Solo Q. Nabawi nga nila yung misplay nila last round with a strong message sent doon sa B site na parang yun at yun na yung magiging atake nila. Good recovery coming here on the side of X-Solo Q. Non-stop action, non-stop kaganapan ngayon ang kanilang ibinibigay. Ayaw nilang magbigay ng easy round para sa side ng R7. And now, XQ, paano nila may execute ng tama yung kanilang mga plano at makuha yung mga kills na dapat nakalista sa kanilang mga libro. Pero syempre, R7, kailangan nilang burahin yon para hindi maisunod para sa side ng X-Solo Q. 2-1 score mga kaibigan. Pero nandun sa may taas ngayon, etong si Min8, napakadelikado dahil nasa baba niya, 2 sa side ng R7. Ayun na. Na-flash. Ayun na nga. Oh! Hey! What? Impossible double kill. Impossible pre kasi sobrang open ang spot niya. Wala man lang nag-contest sa kanya Ang sa linis! R7. Dumaan lang si Jake. Nangarap na sana may mapas lang.
Oh my God. Mas napaganda pa nga yung pick ni Jake. Ang linis pa. Parang Mr. Clean lang ang ginawa doon ni Jake. Pero sabi ni Ikus, kukuha pa ng isa doon sa may gitna. Overextension para dito sa side ng kupanan ng Rhea 7. Pero XQ mukhang isa ang may execute dito sa may boxes. Pero hindi ata nito makikita on the side of Zik. At ito na nga ba yung pag-fall down ng mga players ng R7. Tatlo laban sa 5. Kakayanin kaya ngayon ni Silent na nag-iisa siya dito sa may A side. Woo! Gugulatin mo na, di ba? Yung pagpasok nila Milit dito sa curve. Ba na nga lang natitira. Pero makukuha niya pa nga yung popcorn dito. Ba lumalaban pa rin. Ay buhay pa nga! Jake is gonna punish him heavily. And hindi na magkakaroon ng momentum ngayon ng R7. 3 consecutive for X Solo Q, showing why they are the top team. In R7, no counter-attack sa galit at aggression ngayon ni RTA. Pati na rin ni Minate. Good bounce back para sa kanilang team. Commendable dun sa kanilang mga execution play. And again, para ngayon sa side ng X Solo Q, wala pang masyadong team fight na kumbaga team chemistry, more on solo pick-off lang na nagbubuo at nagbubunga sa kanila. Katulad na naman dito, RTA, kukuha lang ng isa, kukuha lang rin ang side ng R7. Pero ang nagiging kaganapan kasi, mas nagiging control ngayon ng X Solo Q yung kaganapan dito sa may A side. Oh. Can we take a look, no? Muna kung paano ginagawa ng R7 yung ganyang klaseng pacing ng hindi naman kagad nakakasagot ng X Solo Q. Pero on an early game standpoint lang. Pero once na medyo mabahala yung R7, kuha na nga nila yung unang pick off, hindi sila nagbaback off eh. Mas lalo pa sila nagiging aggressive eh. Kaya nakakagulat for R7 to look at it in a way na, sige, kukuha kami ng isa. Pero papatuloy namin ang galing ngayon ng RTA! Oh my God, RTA! Human vacuum, nilinis yung buong site! Isa na nga lang yung natitira, bigla na lang nawalan ng tropa, si Ba. Lahat nagsisibat na. X Solo Q. Ang alas ngayon ay si RTA. Tandaan natin ang pangalan na yan. Kasi, naubusan ng alikabok yung R7. Ang tanging trabaho lang naman ni RTA is patayin kung sino yung mga nakabantay. Pero, ultimo alikabok pre, nalinis niya eh. Winalis kumbaga kasama pa yung Daspan, talagang binay one take one lahat ng mga opportunities na nakikita natin on the side of X Solo Q. All out performance sa kanilang mga players, pero R7 ngayon napako sa 2 ang kanilang score. Pero syempre Charles and all of the members ngayon, 3 o 2 ngayon dito sa may B-side at 2 rin nag-overextend agad doon sa may A-side banda. Pero ngayon, nakikita naman natin, Juancus and Carls nagkasagutan pero nagkasalisihan. Ito si Juancus, good timing and good preparation para dito sa team ng XQ at R7. Paano nila sasagutin tong retake na ito? Masyadong malakas dapat ang sigaw ng R7 para makuha nila yung retake na to. Kailangan mo nilang alamin kung nasaan si RTA para mapigilan yung entry nila. Kaso smoked out nga to. R2 Silent, pinaglalaroan lang dito yung pwesto. Pero ang layo ng tatahakin dito ni Silent pre. Sobrang delikado. Sobrang daming oras na nasasayang. Hindi niya na lang sana. Ay, di, wait. Sakto lang. Ipa-flank nga nila. So hindi na timingan. Hindi nakuha yung timing. Nakuha na nga ni Silent yung unang kill. 8 seconds. Wag nang pipick RTA. Wag ka na magpakita. Alamin mo lang kung saan mo naririnig yung mga pa. Wala nang oras. What a disciplined play by RTA. Bakit pa kasi nag-flank? Hindi na lang niya 3v2. Yun yung hirap dito sa gantong sitwasyon. Mas maganda siguro kung hindi na siya umikot pa at nakisama na lang siya dun sa iba mga players ng side ng R7. And I think that's a decision making from the side of R7 na split po siya natin, dun ka sa kabila at i-sandwich na lang natin. But definitely a loss para sa kanila kasi si RTA 2 kills agad yung nawala niya or 2 kills agad yung nakuha niya dun sa play na yon. And again, dito natin makikita 5-4 yung pwedeng habulin na score
ng R7, pero definitely, pag hindi nila naibigay ito, napakalaki ng gap na pwedeng maximum 7 score bago tayo tumungo sa second half para sa side ng XQ. Wala pang tags masyado ang R7 pero uunahan nila kaagad dito si RTA. Uy, may Ayun na! makukuha si Ba. Kaso nga lang SL2, hindi pa nila namamataan kung nasaan. Finally, masya-shutdown na nga siya dito ni Silent, forcing a 1v2. Si Jake na nga lang natitira. Oh, man. Isa ang matitira, pero again, Jake against the two members ng ating team from the side of R7. Magkakaisa nga ba, pero hindi na mangyayari yan dahil makakabawi muli ang side ng Rhea 7. 3-7 could just opt to be aggressive pero minsan yun pa yung nagiging mali eh. Like Charlotte and Arsec parang gusto talaga nila makakuha ng malalim na pwesto. Pero sa sobrang lalim niya pre, X-Solo Q, malapit na nga sila, ilalaban naman nila yung pwestong yun. Wala pang trade na mabubantay sa R7. Kaya parang ang convincing enough na R7 na dapat mag-play passive na lang sila. Yun, parang ganun nga. In-entryhan na nga nakagad dito ni Ikus. Wala na ngayon si Charles. Alam ba nga ba ng iba? Nag-i-spam na nga. Hindi nila alam. Pinush nila dito. Si Arsec malabas ng site. Hindi pa magro-rotate pa Ayun dito. na, alam na. Wala sa connector. Alam na nga ng sambayan ng X-Solo Q kung nasaan yung iba. Nilaban iba sa labas. And SL2, hindi na siya nagtago pa. Hindi na sila nag-hold ng site, no pre? Nilaban nila sa Ibang labas klase. ng mid. My God. X-Solo Q. And this is a very good start para sa kanila. No? 6-3. And R7, may nilalaban pa silang round difference. My God. Napakahaba kasi at this point, kung tutusin, may negative 15 sila kanina nung naipakita natin yung team standing. And as of now, additional 3 yun. So again, a total of negative 18 round deficit or difference para sa side ng ating kumpanan on the side of R7. So kailangan nilang mapagpatuloy at mabawi yung mga bawat rounds na lilipas para sa kanila in order for them to stay positive dun sa side na kung saan gusto nila i-seal out yung spot dun sa side ng Samsri. Pero for now, Samsri ngayon hayayang buhay dahil napakaganda ng ginagawa ng solo queue. At this point, XQ change of side. 6-3 score. R7 ngayon ang aatake sa depensa na pwedeng gawin ng X-Solo Q. Now, X-Solo Q pushing it very aggressively. Dahil doon si Arsec duguan na nga. Habang tumatakbo ang oras, R7 still playing passive. Wala pala malabas ng Ares dito. And they might just go for LA instead. Hindi may i-comment nila yung pillars dito. I-comment nga nila ba? Kaso isa-isa na naman yung pasok ng R7. Hindi sila sabay-sabay. Ayaw nilang i-double pick yung nag-iisang SL2 sa wakas. Makukuha na nga ni Charles yung headshot. Pero at what cost? Tatlo naman yun na wala sa kanila. Tapos duguan pa si Arsec. Man, Aaron. Nakakaba para kay Ayun Charles. na, I-pick ayun. out to. Nakuha pa Jake. nga ni Jake. Si Arsec na duguan pa. Yung natira. Opo. Ayun pa, one tap pa, Arsec. Man, Arsec, Winnable pa, kadiri yun, winnable. men. Winnable pa, winnable. Absolutely para dito winnable kay talaga, Aaron. Arsec. Absolutely winnable. Pwede pa talaga kung ganun yung gagawin niya Ayun kay na, Minute, pati kay Minute. RTA. Uy, medyo matagal yun ah. Hindi niya agad na barrel. Isang body shot lang, Minute. Isang body shot lang. Pero double pick na nga. Full blinded. Ayun lang, Nice na-blind. flash by Minute. That was beautiful. Capitalizing the flash, the utilities para dito sa side ng X-Solo Q. Ayun lang talaga yung magiging maganda na gagawin nila at this point dun sa round na yun. Pero syempre, napakadaming kailangan rin talaga asikasuhin ng side ng R7. Unang-una, huwag silang gaano nag-audition sa mga players ng X-Solo Q dahil dun sila nakakapitalize. Katulad naman dito, titigas ng ulo. Salvador, tingnan mo naman nag-audition sa kamay ni Min8 and SL2 at ang bilis ng round na ito. 30 seconds lang yung lumipas. Borado agad sa mapa ang side ng R7. Time check, pre. Time check. Ilang 30 seconds?
Oh, 30 seconds. personal record ng X Solo Q. Ano, pigilan ng R7. Kasi bakit ka naman kasi isa-isa yung pasok nila, pre? Like, sobrang dalit ka ng sniper. Basta dalawa lang kayo. Basta blind spot lang yung kunin. Yun na yun eh. Pero bakit hindi nila tila magawa? Bakit sila hirap na hirap lusubin kagad dito si Minate? Arsec, pipigilan yung dalawang balak sana mang lason. Nice read from R7 sa kanilang spawn. Ayun pa. Pero Arsec, Mainit, mababasa rin yung atake mainit. dito sa mid. Okay. Arsec, Okay. nagpapakulo Ayun ng na. tubig. Minate with just an AWM. Tumatakbo ang oras. X Solo Q, nothing to lose. Apat pa ang kanilang lamang. Pero Min 8, ginagawang clinic ngayon ang R7. Nabakunahan na si Arsec. Susunod naman si Charles. Sino ang mabibigyan ng anti-rabies ni Min 8? Hinahanap niya na nga, hindi niya ma-clear out. Hinahanap niya pa kung nasaan si Ba! And Min 8 gets the clutch! Ace ba yun? Ace o 4K? What a play para dito kay Min 8 with the 4K. Ha? What an insane play. Parang 160 ata yung ginawa niya dun. From that angle na nakita natin, ibang klase yung pick off from the side of Min 8. Parang mapapasalute ka na lang sa ginagawa na itong player na to for the side of X Solo Q. At ayan pa, hindi nag-connect yung first shot. Pero definitely, a huge information was given para dito sa side ng X Solo Q. Bakit gano'n? Di ko naman lubos na isip na talagang gagawa siya ng ng clinic doon. Isa-isa niyang pinatikim ng baon eh. Sineminar eh, no? Grabe, wala lang nagawa yung R7 doon, kundi bumunganga na lang talaga eh. SL2, makikita si Zeke. Sending ito 4v4 entry from R7 dito sa site. Pero ano nga bang sagot ng X Solo Q? Si Jake mawawala na nga. There goes the util dump dito sa main. And walang magagawa ang X Solo Q kundi mag-play for retake. Buhay pa si Min 8. And buhay pa nga si SL2. Yung mga nagiinit kanina pa dito for X Solo Q. Under 29 na nga lang. Vag gets the kill onto RTA. And this is a 2v4. That is a possible solution. Possible winnable. Hindi pala pre. Napigilan na nga sila ni Silent. In X Solo Q, hindi pa muna sila magse-celebrate. And now R7. Wala pa silang nagagawa sa kalakihang lamang ng X Solo Q. Magandang pagbawi ito para sa kanila. Kailangan na ata nilang makapag-atake pa. At syempre, disiplina mula sa side ng Rhea 7 na stay positive, huwag muna tayong aayaw at focus na tayo sa goal natin. At andun yung pag-focus ng mga players on the side of X Solo Q. Zeke, last player remaining para sa kanila. Mukhang delikado to. Ayun na. Ayun na nga, tinapos na nga ni Igo sa pagdudusa ng Rhea 7. Kanina pa nga